Virus, tama nga kasaliksik. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong mga malubhang sakit na nagmula pa noong unang panahon na patuloy pa ring nagdudulot ng peligro sa buhay ng napakaraming mga tao hanggang sa ngayon? Kaya mula sa sakit na hindi mo gugustuhin makuha hanggang sa impeksyon na sumira sa itsura ng sino mang mahahawa nito, ay ito ang 10 pinakamalubhang sakit sa kasaysayan ng ating planeta. At kung handa ka ng malaman ng mga ito ay simulan na natin. Number 10. HIV o AIDS. Ang pinakaunang lumaganap na malubhang sakit na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang sakit na naidudulot ng Human Immunodeficiency Virus o HIV, na siyang umaatake sa immune system ng taong meron ito, na siyang nagiging dahilan para hindi magawang labanan ng kanilang katawan ang mga impeksyon at sakit na dadapo sa kanila, na kalaunan ay magdudulot para sila ay tuluyang manghina. At ang pinakahuli at malalang stage ng HIV ay ang Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS, na siyang pagkakataon kung kailan halos hindi na gumagana ang immune system ng taong meron ito, kung kaya't madali silang nadatapuan ng mga life-threatening na sakit at maski pa nga ng cancer. Kadalasang nakukuha ang HIV sa pamamagitan ng pakikipagtalik ng walang protection, pero posible rin itong makuha sa mga ginamit muling karayom at ang pagbe-breastfeed ng mga nanay na may HIV sa kanilang anak. Saksamang palad ay wala pang napapatunayang pinagmula ng sakit na ito, at maski pa ang lunas ay hindi pa rin naiimbento ng ating mga eksperto. Pero kasalukuyan ay meron ng mga gamot kagaya ng pre-exposure prophylaxis o PrEP para mapigilan ang pagkahawa nito, at pati na rin ang mga gamot para sa mga meron na ng sakit na ito na makatutulong para hindi ito magpakita ng anumang sintomas o epekto, para na rin magawa nilang mabuhay ng normal na parang isang ordinaryo at walang sakit na tao. Number 9. Tuberculosis. Ang sakit na kung tawagin ay tuberculosis o TB ay marahil pamilyar na para sa marami sa atin, dahil na rin sa commercial na nag-i-inform sa publiko patungkol sa epektibong lunas rito. At ito ay ang DOTS o Directly Observed Therapy. Pero alam mo ba na bago pa ang ganitong uri ng gamutan ay ilang milyon na ang napatay ng malubhang sakit na ito? Ito ay dahil sa ang sakit na TB na naidudulot ng bakterya na Mycobacterium tuberculosis ay umeepekto sa baga ng taong meron ito, na posibleng magdulot ng hirap sa paghinga nito, na hindi may tatangging madaling makapagpapalagay sa buhay nito sa matinding peligro. Pinaniniwalaan ng ating mga eksperto na ang sakit na TB ay nagmula sa Africa. Lampas 70,000 taon na ang nakalilipas, na lumaganap lamang sa ating buong planeta dahil sa migration. Pero ang lunas ng sakit na ito ay pag-inom ng antibiotics, kagaya ng isoniazid at pyrazinamide, sa loob ng 6 hanggang 9 na buwan, na kinikailangang gawin sa isang isolated na lugar, dulot na sadyang nakakahawang sakit na ito, na pwedeng makuha sa pamamagitan ng simpleng exposure sa ubo at pagbahing ng mga taong meron ito. Number 8. Bubonic plague. Pag-usapan naman natin ang sakit na naidulot ng bakterya na kung tawagin ay Yersinia pestis, at ito ay ang bubonic plague na hindi lamang sobrang nakakahawa, kundi madali ring kinikitil ang buhay ng sino mang taong nakakakuha, sa kadahilan ng ang epekto nito sa ating katawan ay ang pagkakaroon ng mga bukol, lagnat at pati na rin pagkahina, na unti-unting pumapatay sa taong meron ito kung hindi agad magapat. Ang pinakakilalang pagkakataon kung kailan lumaganap ang uri ng sakit na ito ay patungkol sa pandemyang tinatawag na Black Death, na nagsimula noong 14th century at nagdulot ng humigit kumulang 25 milyong kamatayan, na sinasabing naging ganito na lamang karami dahil sa sadyang wala pang kaalam-alamang mga tao noon sa antibiotics na siyang gamot sa sakit na ito, at pati na rin sa pest control na siyang naging dahilan para mabilis na kumalat ang mga daga kung saan namumuhay ang mga garapata na may daladalang sakit na ito, na kalaunan ay hahawa sa mga malapitan nilang tao. Number 7. Bulutong. Ang sakit na bulutong o smallpox ay hindi na bago para sa marami sa atin,
Dulot na posibleng ang ilan ay nagkaroon na nito noong bata pa tayo, pero alam mo ba na sadyang mapanganib magmula pa noon hanggang ngayon ang iniisip natin na ordinaryong sakit lamang na ito? Ang bulutang ay unang nagpapakita sa pagkakaroon ng lagnat, hanggang sa magsilibasa na nga ang mga pantal sa balat ng taong nahawa na unti-unti rin namang gumagaling sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, at kadalasan itong nakukuha ng mga bata. Pero posible ring magkaganito ang mga may edad na kapag hindi sila nagkaroon ng bulutong noong sila ay bata pa. At kung sa mga bata ay hindi mapanganib ang sakit na ito, ay sobrang peligroso ito kapag matanda na ang nahawa. Dulot na dahil sa meron tayong mga malalakas na immune system kumpara sa mga bata, ay higit na mas malaki ang reaksyon ng ating katawan kapag tayo ay nahawa. Ito ang dahilan kung bakit hanggang sa kasalukuyan ay umaabot pa rin sa 30% sa mga nahawa ng bulutong ang namamatay, na siyang nagpapakita kung gaano na lamang dapat katakutan ng sakit na ito, na itinuturing na ordinaryo lamang ng maraming mga tao. Number 6. Polio. Ang susunod na sakit na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang parehong sakit na nakuha din ng 2 sa mga bayani ng ating bansang Pilipinas, at ito ay sina Apolinario Mabini at maski pa ang dating presidente na si Ramon Magsaysay. At ang sakit na ito ay ang polio o poliomyelitis, na isang nakakahawang viral disease na naidudulot ng poliovirus, na kadalasang mahawa sa mga bata, kung saan kumakalat ang sakit na ito sa pamamagitan ng simpleng pagdikit lamang sa taong meron ito, o di kaya pag-inom ng tubig na nakontaminate ng virus na pinagmulan nito, na siyang magdudulot para makapasok sa katawan ng isang tao ang poliovirus, na kalaunan ay magpaparami sa ating bituka. Matapos dumami ang poliovirus, ay unti-unti nitong aatakihin ang ating katawan, na kalaunan ay magdudulot ng pagkaparalisa at hirap sa paghinga, na siyang nagpapakita kung bakit sadyang maraming buhay na ang nakitil ng nasabing sakit. Saksamang palad ay walang kahit na anong lunas para sa polio, kung saan tanging vaccine lamang para sa sakit na ito ang nagagawang maimbento ng mga eksperto, na talaga namang nakatutulong para labis na mapababa ang bilang ng mga bata na nahawa ng sakit na ito. Number 7. Ebola. Sa dinami-rami ng mga sakit na tatalakayin natin sa listahang ito, ay sigurado ko ng isa sa pinakapamilyar sa publiko ay ang sakit na Ebola, na nadudulot naman ng Ebola virus, na unang kumalat sa ating planeta taong 1976 matapos itong magpakita sa isang maliit na nayon sa Central Africa, malapit sa ilog ng Ebola, kung saan din dito nakuha ang pangalan niya. Mabilis na kumalat ang sakit na ito dahil sa ang mga unang tao na nahawa nito ay dumumi, sumuka at umihi sa ilog ng Ebola, na matapos sumagas papunta sa ibang mga nayon ay siyang ininom at pinaliguan ng ibang mga tao, hanggang sa kalaunan ay nahawa din sila sa sakit na ito. Ang sintomas ng Ebola ay makikita sa biglaang pagkakaroon ng lagnat, panghihina, pananakit ng katawan, pagkahilo, sore throat, pagsusuka, at maski pa internal at external bleeding, na siyang naging dahilan para umabot na sa lampas 15,000 katao ang namatay sa sakit na ito. Saksamang palad ay walang lunas para sa sakit na Ebola, kung saan tanging vaccine lamang ang meron tayo para mapigilan ang pagkakahawa ng sakit na ito. Noong sasabayan raw ng mga preventive measures kagaya ng pagpapractice ng good hygiene at paglayo sa mga lugar na nakontaminate na ng virus na nagdudulot nito, ay siguradong malabo raw na makuha natin ang sakit na ito. Number 4. Leprosy. Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na mayroong sakit na hanggang ngayon ay lumalaganap sa ating mundo, na sinasabing nagmula pa noong sinuunang panahon? Ang sakit nito ay ang tinatawag na leprosy, nakilala rin bilang Hansen's disease, na siyang nagdudulot ng Mycobacterium leprae na umaapekto sa balat at mata ng taong nahawa nito, kung kaya't kalaunan ay mapapansin na nawawalan sila ng kilay, nagkakaroon sila ng pamamaga sa talampakan, at nagkakaroon din sila ng deformity sa ilong, kamay at paa. Sinasabing nakukuha ang sakit na ito sa pamamagitan ng matagalang exposure at contact sa taong meron ng leprosy, na sinasabing naging dahilan para mabilis itong lumaganap noon sa mga sinaunang sibilisasyon.
kasalukuyang meron ng lunas para sa sakit na ito na ibinibigay ng libre ng WHO o World Health Organization na nagsisiguro na kakaunti na lamang ang mapipiligro ng sadyang malubhang sakit na ito. Number 3. Spanish flu. Ang sakit na Spanish flu na mas kilala sa tawag na influenza ay ang naging sanhi na nangyaring pandemya noong taong 1918 na nagsimula sa bansang Amerika hanggang sa kalaunan ay tuluyan na itong kumalat sa ating buong planeta. Ang sakit na ito ay nadudulot ng H1N1 influenza A virus na siyang kumakalat matapos bumahing at umubo ang mga meron nitong tao na siyang nagdudulot para mabilis na kumalat ito sa mga pampublikong lugar. Dahil sa noong mga panahon na iyon ay wala pang kahit na anong gamot para sa sakit na ito, ay sinasabing naging dahilan ng mabilis na pagkalat nito para sa pagkamatay ng humigit kumulang 50 milyong katao na mabuti na lamang at unti-unti na lamang nadagdagan sa kasalukuyan dulot na maliban sa pagkakaroon natin ng wastong gamot para malunasan ng sakit sa trangkaso ay meron na rin tayong mga pasilidad para makwarantin ng mga taong merong malulubang kaso ng sakit na ito para hindi na rin nila mahawa pa ang publiko. Number 2. Malaria. Ang malubhang sakit na malaria ay nagdudulot ng mga Plasmodium parasites na siyang natatransmit ng mga tao matapos silang makagat ng infected na babaeng mosquito. Nakalaunan ay magiging dahilan para lagnatin, mahilo at sumakit ang pangangatawan nito na posibleng magdulot rin ng anemia, sakit sa baga at maski pa pagkasira ng mga organs ng taong nahawa. Nasasabing naging dahilan para sa humigit kumulang 250 milyong bilang ng taong nakakuha nito ay umabot na sa lampas 600,000 namatay rito kada taon na siyang nagpapakita lamang kung gaano kapilugroso ang sakit na ito. Pinaniniwalaan ng malaria ay nagsimula sa Africa nang pa sa ilang libong taon nang nakaraan. Pero kahit na matagal nang lumalaganap sa ating mundo ang sakit na ito, ay kasalukuyang wala pa rin na iimbentong vaccine ang ating mga eksperto na magsisiguro na hindi tayo makakakuha nito, kung saan tanging mga gamot at preventive measures lamang ang pamprotekta rito ang meron tayo na siyang nagdudulot para madalas mag-alala ang WHO sa dami ng populasyon na maaaring mahawa nito. Number 1. Syphilis. Ang pinakahuling sakit na tatalakayin natin sa listahang ito ay ang sexually transmitted infection na kung tawagin ay syphilis, na siyang nadudulot ng bakterya sa Treponema pallidum. At ang infection na ito ay merong 4 na stages kung saan ang una ay ang paglabas ng pamamaga malapit sa area na nahawa na hindi naman masakit at kadalasang kusa ring gumagaling. Ang sumunod na stage ay ang pagkakaroon ng malubhang rashes sa balat ng taong nahawa na posibleng magdulot din ng pagkakaroon ng kanilang katawan at maski pa ng kanilang muka. Nakalaunan ay magiging dahilan para mag-proceed ang sakit sa pangatlong stage na dahil walang kahit na anong sintomas ay madalas hindi napapansin ng taong umaabot na sa stage nito, at ang panghuli naman ay ang pagkakaroon na ng matinding komplikasyon sa katawan ng taong meron ito, kung saan ang kanilang mga organs kagaya ng utak at puso ay tuluyan ng naaapektuhan at unti-unti ring masisira kalaunan. Pinaniniwalaan na ang sakit na syphilis ay nagmula sa mga mandaragat ng bansang Europa matapos silang maglayag papunta sa Amerika at mahawa nila ang mga nakakatalik nila. Ang pag-inom ng mga antibiotics ay sobrang epektibo para malunasan ang sakit na syphilis, lalo pat kung nasa maagang stage pa lamang ito. Pero kung sakaling umabot na sa pangatlo, pang-4 na stage ang nasabing sakit, ay posibleng hindi na ito malunasan pa ng kahit na anong klase ng gamot at tanging mga treatment na lamang para hindi na ito mas lumala pa ang maaaring ibigay ng mga doktor sa taong nahawa.